Ayon sa isang numismatist, ganito ang katangian ng isang reverse die 3A. Year 2010, PSP Series Coins by Metallic, hindi stars ang kanyang basihan. Pag-usapan natin yan, mga ka-hunters. Nagbabalik, Karime Online alias Mr. Kilatis. Ngayon po, bubuksan natin ang usapin bago pa magkaroon ng kalituhan. Kontrobersyal itong 10 pisong ito, mga ka-hunters. Year 2010. May posibilidad kasi na ang inaakala nating mga tama ay maaaring mali at ang inaakala nating mali ay tama pala. Kaya ngayon pa lang, mga ka-hunters, lilinawin natin, bubuksan natin ang usapin. Kumbaga sa kaso ay hindi pa case close. Kaya dapat tumutok po kayo sa napaka-importanteng content. Naisip kong gawin content ito dahil meron tayong isang kasama na inopen niya. Sabi niya, iba ang basihan sa 2010. Siyempre, sino ba naman tayo para magmagaling? Hindi po, no? Kailangan nating malaman ang katotohanan. Ayon dito sa nimista, mga ka-hunters, there are 3 main types of obverse. Sa die 1, meron tinatawag na ABCD. Diba? Sabi dito kasi, sa die 1 lang makikita ang ABCD. Sa die 2 at die 3 walang nabanggit na merong ABCD. So ang katanungan, ano yung die 2D sa 2003? Ibig sabihin meron. Wala kasing record dito, mga ka-hunters. Ngayon ganun din sa die 3, wala ring nakalagay na ABCD. Di po ba? So merong isang numismatist na ayon sa kanyang obserbasyon, ayon sa kanyang pagkikilatis sa reverse die 3 na 2010, meron po siyang pinagbabasihan na A and B. Sa kaalaman ng lahat, pag sinabi kasing A, plumeria stars. Pag sinabing B, pointed stars po. Diba? Ayun po ang ating maiisip agad. Normal po iyon. Kasi nga ang pinagbabasihan natin ay kung ano ang meron dito sa datos. Ngayon merong link dito, click natin, mga ka-hunters, no? Ako nang bahala nga mag-explain ito, tumutok lang kayo dyan. Ito yung koleksyon ng isang numismatist. Meron siyang legend, yung blue, reverse 1, yung red, reverse 2, yung green, reverse 3. Meron siyang koleksyon. Ibig sabihin, naniniwala siya at nag-aaral siya sa mga variation ng barya kagaya natin. Meron siya rito, no? Yan, 2010 die or obverse 3A. Meron siya, oh. Meron din siyang obverse 3B, mga ka-hunters, at meron ulit obverse 3B 2011 na pala ito. So 2010 tayo, 2010 lang ang ating focus ngayon. Meron siyang tig-isa reverse die 3A and reverse die 3B. Ngayon malalaman natin, mga ka-hunters, kung ano ang kanyang basihan dito. Sa obverse pa lang naman kasi itong ating pinakikita dito, no? So sa obverse nito, mga ka-hunters, 3A, 3B, wala pong pagkakaiba yan. Dito po natin yan malalaman sa reverse. Tignan po natin yung reverse. Siya lang po ang gumawa nito, mga ka-hunters, no? At na-i-update sa nimista. Ito ang kanyang basihan, hindi ang stars kundi yung pinakalinya or yung base ng bundok sa reverse ng 10 piso. Ayan, mga ka-hunters, yung nasa taas, no? Reverse 3A, yan, wide space groove. Ibig sabihin wide yung groove, mga ka-hunters, no? Wide at malalim at makapal ang script. Ayan yung kanyang basihan. Ngayon tignan natin dito yung mismong barya. Medyo malabo Ayan, 2010 reverse die 3B at 2010 reverse die 3A. Halos pareho lang naman yung cogwheel, yung araw. Kaya lang kung titignan natin dito, malabo kasi ang picture. Di po ba? So dito na lang tayo bumase sa kanyang binigay, no? Wide space groove. Ayan, ang sabi niya na makikita sa 2005 and 2010 lang. At ito yung binakomo na karaniwan nating makikita. Diba? Ayan, no? Tight space, no? Masisikip ang space groove, sabi, mga ka-hunters. At yung script niya hindi ganun ka-emboss. Diba? Yan naman katangian ng mga reverse die 3B. Di po ba? Kahit i-check natin ang ating mga 2010.
Ngayon, ito yung ating mga 2010. Halos lahat po ito ay reverse die 3B. Kahit ibase natin doon sa kanyang binigay na legend, ay pareho naman. Tama po ito, tumutumpak po ito. Diba? Ayan. Pero, hindi kasi stars ang kanyang naging basihan kundi yung mismong base ng mountain. Di po ba? Sa reverse wala namang problema. Sa reverse, yan, tama yung kanyang tinutumbok doon. Ang tanong, dito lang kasi ako nag-aalanganin, yung kanyang reverse die 3A. Sabi niya, makikita din sa year 2005. Mga hunters, meron po tayong year 2005 dito. Tinignan ko, yan, buksan natin. Huwag po kayong maiinip. At kung nalilito kayo, ibalik nyo lang ang video para hindi kayo malito. Ganto ang magiging resulta. Ito po yung kanyang sinasabi. Ganto ang magiging resulta ng reverse die 3A na 2010. Ayan. Diba? Wide ang groove, yung base ng bundok at malalapad. Ibang-iba nga naman kung i-compare natin Ganto ang mangyayari yan mga hunters. Yung sinasabi niyang 2010. Yan, pag binaliktad mo yon, ganyan ang magiging reverse. Ang problema lang mga hunters, paano yung stars? Ano magiging itsura ng stars nun? Di po ba? Kasi kapag ganyan ang die ng reverse, malamang ang stars nun, malamang ganito, pwedeng C or D. Di ba? Kung maalala niyo yung 2003, kapag ganyan ang die, reverse die 3 or 2, di ba? Ang stars doon ay matutulis. So, medyo malabo kasi yung picture niya doon Ngayon, ang magiging trabaho natin dito mga hunters obserbahan natin, di ba? Parang survey na rin ito. Buksan natin ang usapin dito. Wag na muna natin isarado to. Di ba? Kumbaga tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. Hihingi ko po ang inyong kooperasyon dito. Di ba? So, maganda at nabuksan natin ito. Diba? At meron tayong bagong hahanapin. Siyempre ako po hindi po ako nagmamagaling. Ino-open ko po ang usapin dahil ako man po ay nag-aaral din. So ayan mga hunters, please mag-comment po kayo kung ano po sa tingin ninyo. Yung Miss Matis po ang nagbigay ng info nun, yung link at ako ino-open ko sa inyo. Alright, sa mga baguhan lang kung gusto mo matuto, please subscribe at mag-join ka na rin sa ating YouTube channel. Mag-join at maipapasok ko po kayo sa group chat at maging legit Kalimay Online Hunters. Magkakaroon po kayo ng guide at magkakaroon po kayo ng tunay ng mga kaibigan. At pakipollow na rin po ang ating Facebook page. Dito po ninyo ipakita ang inyong mga coins na gustong ipatignan at ipakontent sa atin. Maraming salamat po. God bless you all mga hunters. Out muna ako.